ang dami kong tanong tungkol din sa lupa eh. Sino ba yung nang gumawa ng Pyramid of Egypt na yan? Diba? Paano nila ginawa yan nung mga panahon na hindi natin alam kung paano nila ginagawa yung mga bagay na katulad ng Pyramid of Egypt? Na wala silang, iniisip natin na wala silang ganong klase ng technology, na yung polished granite nila, puta perfect 90 degrees, oh. Tapos nilagyan ng protractor, tama, protractor, nilagyan ng protractor, puta 90 degrees talaga, oh. Ang galing. Hindi ko rin alam paano ginawa eh. Brother, na-explore mo na yung na-explore mo yung Tartaria. About that. Teka, yung Tartaria yan yung parang konsepto ng ilalim ng lupa, tama ba? Parang naisip eh. Kasi yung Tartaria, mga structure nyo na naiwan dito sa mundo. Pero parang pilit nilang binubura. Parang, Atlantis? So, pero brother, eto naman, nakikita natin sa mga iba't ibang lugar eh. Kung mapapansin mo yung ibang structure na siguro magandang sample dito sa Pilipinas yung National Museum natin. Iba-iba yung mismong pagkakagawa ng structure na compare sa modern ngayon. Pero mas modern pa pala dati. Tapos nun, yung free energy, wala pang kuryente. Hindi kay Tesla eh. O yung sa wala pang mga kuryente. wala pang mga kuryente na kawad ha. Pero nung World Fair na nangyari sa US noon, merong mga electric train na noon na walang kuryente o walang kawad. Free energy siya. Tapos mayroon ding mga sidewalks, electronic sidewalks to ha. Electronic sidewalks. So by that time, bakit pilit nilang binubura yung modern technology dati? Tapos sasabihin na mas advanced ngayon, pero mas advanced pa pala dati. Kasi nakita ko yung ibang conspiracy theory na yan. Duda ako ron sa mas sila dati. Merong mga bagay na hindi na natin alam kung paano nila nagagawa dati. Definitely, there are lost parts of history, tapos lost technologies as well. Pero hindi sila mas advanced noon. Imposibleng mas advanced sila. Imposible. Paano ko nasabing imposibleng mas advanced sila noon? Kasi wala na sila. Yun ang basic. Wala sila. Diba? Sobrang advanced pala ng technology, but hindi kayo na-retain. Diba? Sobrang advanced ng technology. Bakit naubos kayo? Diba? Alam mo, you have some sense to it na mas advanced na technology nila noon kaysa ngayon. Kung ngayon magkaroon ng matinding baha na katulad nung Kenowe, kaya na nating sagipin ng mga sarili natin. Diba? Kung magkaroon ng matitinding mga dilubyo, kung ano man yung nangyaring dilubyo in the past, kaya na nating sagipin ng mga sarili natin. Kaya kung alam ba, may asteroid na katulad na kasing laki ng asteroid na tumira dun sa mga dinosaur dati, kaya na nating idepensa kahit papano ang sarili natin eh. I don't have a proof na kaya na talaga natin, pero meron na tayong mga malalaking military grade weapons, diba, na pwede mo palabasin sa outer space para pasabugin ngayon kung ano man asteroid na pupunta sa atin, o kung ano man ang dilubyo na parang babahain tayo. May mga malalaki na tayong cruise ship ngayon na kaya tumagal ng buwan. Minsan nga kaya tumagal ng taon eh. Diba? Brother, matitikas ba ang lalaki na maraming asawa katulad ni Bugoy na Koy-Koy, brother? Tangina, isip bata sa akin yan, sorry. Sensya na kayo ha, pero yung ganyan kasi isip bata sa akin yan. Okay lang yun kung trip mo yung maraming asawa ka. Parang katulad mo Muslim, di ba? Pero yung katulad ni Bugoy, hindi naman niya talaga pinakakasalan, dinojowa niya, tapos tinatawag niya asawa. Tapos kung maghiwalay sila, okay lang. Sa akin, sorry ha. Sorry Bugoy ha, pero sa akin, isip bata ka nun sa parte na yun. Ang mas worse pa niyan, kinakaladkad mo mga tao para gumaya sa'yo sa kalokohan mo. Yun ang mas worse niyan. Kinakaladkad mo mga tao para gumaya sa kalokohan mo. Uy, puta. Hindi ka nang dumulas. Buti na lang. Spider senses. Isang malaking kalokohan sa akin yung pinaggagawa mo. Sa akin, nakikita ko isang matandang bata. Bata lang gumagawa niyan, brad eh. Dadamihan mo jowa mo, tatawagin mong asawa. Kung maghiwalay kayo, okay lang. Papalitan mo ulit. Palit-palit lang, palit-palit lang, palit-palit lang. Ayos lang yun, personal, kung yan ang trip mo. Pero ito ang problema mo. Ipinopromote mo sa mga tao yan eh. Tapos pinalalabas mo pa na parang yung pagkakamali ng mga propeta ay yun ang dapat gayahin. Diba? Sablay ka dyan, brad. Sablay ka dyan. Sabi mo, bakit si Jolme may 1,000 asawa?
Wala ikang mababasa na sinabi ni God, huwag magparami ng asawa. Ay, wala mababasa talaga ba? Ulitin ko lang uli, yung sinabi ko nung nakaraan, 18 ng Deuteronomio, huwag kang magpaparami ng asawa. Mismong Diyos ang may sabi nun, ano ka? Tingnan mo, yung katangahan mo, yung kabobohan mo, dahil hindi ka nagbabasa ng Biblia, at dahil meron kang naimbentong konsepto, akala mo sinasang-ayunan ka ng Diyos sa kabobohan at sa kalandian mo, lintik ka. Tapos yung sasabihin mo pa, let your man cheat in peace. Diba? Ano kagaguhan yan, let your man cheat in peace? Yung ganyang kaululan na ituturo mo sa mga kabataan? Yung ganyang kaululan na ituturo mo sa mga tao? Paano pag nagkatulo, let your man cheat in peace, tapos sasaksak mo ngayon sa asawa mo yung let your man cheat in peace mo? Yung tulo mo, sasaksak mo sa asawa mo ngayon. Pag nagka-AIDS ka, yung AIDS mo, sasaksak mo sa asawa mo. Kaululan yan, kaululan, bugoy. Hindi ko sinabing ulul ka, ha? Ang sinabi ko, kaululan yung sinasabi mo. Pabor ka ba na tanggalin yung provincial rate sa Pilipinas? Ako, personal, hindi. Kasi merong mga probinsyang liblib. Ngayon, yung mga, halimbawa, okay, sige. Tayo kasi nagsisipag-usap tayo, malapit lang tayo sa malapit tayo sa Metro Manila, o baka sa Cebu, o baka sa Davao, o baka sa Palawan, o alam mo yung mga masisigla ang komersyo. Pero ang problema mo kasi, may mga lugar kasi na hindi masigla ang komersyo. May mga lugar na liblib. Halimbawa, palagay mo na, nagtatrabaho ka sa isang panaderya, sa kung saan mang liblib na probinsya sa may bandang Isabela. O sa may bandang Tugigarao. Lublib na lugar yun O alimbawa, palagay mo na sa may bandang Mindanao, sa may bandang Hulosulu, ganon. O sa may bandang somewhere, liblib na lugar, Cagayan de Oro, ganon, etc. Paano yun? Panadero, 650 sweldo, 620 sweldo. Diba? Palugi. Gets mo yun? Gets mo yung konsepto na yun? Na, yari yung panaderia dun. Lalo na kung kasi simula pa lang naman ang negosyo. You have to consider, ang Pilipinas, hindi lang binubuo ng mga empleyado. Binubuo rin to ng mga negosyante na kapag ang mga negosyante tuloy-tuloy na nalulugi, yung mga investor kakabahan na mag-invest sa Pilipinas kasi ang mga negosyo rito puro palugi. Diba? Kailangan nyo i-consider yun, Pilipinas. Ano ang purpose ng buhay? Naku po. Greatest mystery of life. Purpose ng buhay. Marami nang nagtangkang sumagot niyan sa mahabang panahon. Hindi ako yung makakatsamba ng tamang sagot niyan siguro. Pero greatest mystery of life din, purpose? Bukod sa purpose, totoo ba ang kamatayan? Diba? O totoo bang buhay tayo? Purpose ng buhay, kung uungkatin mo ang Biblia, 12:13, 1:2 ng Ecclesiastes, walang kabuluhan ng walang kabuluhan. Ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Lahat ng bagay walang kwenta. Pero pag inugat mo yung kaugat-ugatan doon sa pinakadulo ng Ecclesiastes, 12:13-14 ng Ecclesiastes, ito ang wakas ng bagay, ang lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadali ng Panginoon ang bawat lihim na gawa sa kahatulan, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Yun yung kaugat-ugatan at kabuod-buuran ng buong buhay ayon kay Solomon. Ayon kay Solomon. Wakas ng bagay, ito ang wakas ng bagay, ang lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan. Ang purpose ng buhay, sumunod sa Diyos. Sabi ni Solomon. Kung naniniwala ka kay Solomon, then you should consider that. Kung walang Diyos, lahat ng bagay walang kwenta. Kung totoong merong Diyos, yun lang yung nag-iisang bagay na pinaka-importante sa lahat. All else comes second. Yun ang sagot ko. Bakit binuhay ang tao kung mamamatay din naman? Bakit binuksan ang ilaw kung papatayin din naman sa umaga? Bakit pa tayo kumakain kung magugutom rin naman tayo? Diba? Alam mo, may purpose ang mga bagay-bagay. Ang tao may purpose din.
May purpose din. Pag hindi mo na-serve yung purpose kung bakit ka buhay, sayang ang buhay mo. Sayang ang buhay mo. Pag hindi mo na-serve yung purpose kung bakit ka buhay, sayang ang buhay mo. At maraming taong basta na lang nasasayang yung buhay nila, ang isa sa mga pinakamalalaking dahilan dahil sa kayabangan. Hanapin mo purpose mo. Kasi sigurado ako sa'yo, hindi mo pa nakikita yung purpose mo kung bakit mo tinatanong yan sa akin. Hanapin mo purpose mo. Hahanapin mo yung dahilan kung bakit ka ba nabubuhay, kung bakit ka ba ginawa, kung bakit ka ba nandito. Ako nakita ko yung sa akin para magsilbi sa kapwa-tao, para magbaka sakali na meron akong pag-asa sa kabila. Yun ang nakita ko. Kaya nga sabi ko, sana maalala niyo ako sa mga dasal din. Ask lang po, brother, bilang isang OFW po, paano po makakatulong ng hindi kayo naabuso sa mga kamag-anak? Para hindi ka maabuso, dapat pagtutulong ka, yung tulong ng pamigay. Hindi tayo na uutang sa'yo ng pera. Kung magkano eksakto yung gusto nila, yun ang pinapautang mo sa kanila. Hindi ka gana yun. Bakit? Yung pera na yun, kung magkano yung halaga na yun, kailangan mo rin yung pera na yun, pabalik. Babalik pa ba yung pera na yun? Hindi na. Bakit? Tayo na, kaya nga sila sa'yo nangungutang kasi hindi na sila magbabayad. Pero ako lang kayo ng kapiraso, kahit nasa Pilipinas ka, pakikinabangan mo to, kahit hindi ka OFW, pakikinabangan mo to. Sige, huwag kang bobo, huwag kang tanga. Lahat ng tao nangangailangan, kasama ka dun. Pero ito ang punto, lalo na pag OFW ka o nasa malayo ka tapos yung nagme-message sa'yo, ang layo-layo din. Ang dahilan kung ba't ikaw yung inuutangan yan, hindi naman yan dahil may pangangailangan sila eh. Ando na tayo sa may pangangailangan sila. Pero bakit ikaw ang target? Ba't ikaw ang inuutangan? Kasi ang primary reason, hindi na sila magbabayad. Ganun na lang. Huwag na natin ligoy-ligoyin pa. Huwag na natin paligoy-ligoy pa. Hindi na. Kaya ka inuutangan na ikaw yung nasa malayo kasi hindi na sila magbabayad. Let's just put it into that context. Nandun na lang tayo sa ganung konteksto na kaya sa'yo sila umuutang na malayo ka sa kanila physically kasi hindi na sila magbabayad. Sabi mo, paano mo nasabing hindi magbabayad, Chester? Aba, putang na. Kung magbabayad yung tao na yan, sana nilalapitan niya kamag-anak na malapit. Sana nilalapitan niyan, nanay, tatay. Sana nilalapitan niyan, kapitbahay. Sana nilalapitan niyan, kaibigan. Bakit? Nasa paligid lang yung mga yun eh. Kapitbahay mo, maayos ang pakitungo mo, di ka pa pautangin yan. Kaibigan mo, maayos ang pakitungo mo, di ka pa pautangin yan. Kadugo mo, maayos ang pakitungo mo, sa paligid mo lang. Nanay mo, andyan lang. Tatay mo, andyan lang. Kapatid mo, andyan lang. Di ka pa pautangin yan. Bakit ngayon, napakalayo mo? Kay kadugo ka o hindi? Bakit sa'yo umuutang? Bakit? Kasi hindi na magbabayad yan. Kasi kung sana binayaran lang nila lahat ng utang nila dun sa mga inutangan nila na mga malapit sa kanila, sana nakakaulit sila ng utang dun din sa malapit sa kanila. Diba? Make sense? Make sense, Pilipinas? Make sense? Type PS nga ako nagma-make sense. Type PS ko nagma-make sense. So, ko lang makita para maintindihan nyo lang na kapag ka malayo yung umuutang sa'yo at sobrang layo talaga, kaya si Hodang kadugo mo yan o hindi na magbabayad yan. Hindi na magbabayad yan. Diretsa lang tayo, hindi na magbabayad yan. Kaya ka tina-target kasi wala kang kapasidad na maningil. Paano walang kapasidad maningil? Tangina, i-block ka lang nila, tiway ka na eh. Diba? Tiway ka na. Tapos pag nagalit ka sa kanila, tignan mo, hahanap sila ng kahit anong dahilan para hindi na magbayad. Ay hindi, masama ugali mo, bla bla, hindi na magbabayad sa'yo. Yung sinabi mo sa akin masakit, yun na yung bayad. Hanap na lang sila ng kahit anong dahilan na lang. Kahit anong dahilan. Gagawin nilang dahilan para di na sila magbayad. Sige mo, pupusta ako sa'yo. Type yes kung na biktima ka na ng ganyan.